So, welcome back. Number 39 na tayo ng MSTE November 2021. So, before natin sagutan to, congrats muna sa mga board passers ng May 2022 Civil Engineering, no? Ayan, meron tayong mga subscribers na board passers. So, congratulations. Ako rin, no? Engineer. Pumasa rin tayo. At advance congrats dun sa mga mag-take this November or di ka May, no? Kasi sigurado ako, no, nanonood dito, sa mga nanonood dito, na papasa kayo, no? Ayan, papasa kayo ng November na, no? ako na nagsisigurado. Okay. Siyempre, kasi pinanood nyo to, no? Anyway, a satellite camera takes a rectangular shape picture. The smallest area that can be photographed is a 5 km by 7 km rectangle. As the camera zooms out, the length and the width of the rectangle increases at a rate of 2 km per second. How long does it take for the area A to be at least 6 times its original size? So, ano ba yan? Diba may 5 by 7 tayo? 5 by 7 ba? At yung area na yan, sabihin natin area O, original area, which is 5 by 7 nga, no? 35. Siyempre naman area ng rectangle base size. So, pag pinag-basean natin yung sentence lang to, hindi natin pinag-isipan na mabuti itong binigay niyang description na photograph yan, no? Ang mababasa natin dito, length and the width. Pag yan lang binasa natin, no, rectangle increases at a rate of 2 km per second. So, pag ako yan lang yung nabasa ko, ang maiisip ko dyan, no? Etong width natin na 5, magi-increase yan ng by 2 every 1 second, no? So, every second yan. So, pag 1 second, mag-increase siya ng 2. Pag 2 seconds na, mag-increase siya ng 4. Mga ganyan, no? At since end, yung ginamit niya doon sa sentence niya, no? Length and width. Diba yung sabi niya? Length and width increases at the rate. So, ang assumption natin dyan, mag-increase siya ng 2. Parehong the same yung value ng pag-increase nila. Pero isipin natin mabuti, no? Pag naglagay tayo ng t is equal to 20, ang makukuha nating value 45 tapos 47. Parang naglagay na tayo ng value na 20. So 2 times 20, 40, 45. 40 plus 7, 47. So ang binigay niya, no, is satellite camera, photograph. So photograph. Ngayon, tanungin ko kayo, no? Pag nag-zoom out ba kayo sa camera? Ayan, sabihin natin naka-portrait, naka-landscape yung cellphone mo, no? Tapos, zoom out mo. Di ba ang ratio ng length at saka width niyan? Sabihin natin yan, no? 7/5. Pag nag-zoom out ka, may bago kang value ng length at saka width. Ano dapat yung value ng ratio na yan? Di ba dapat equal lang? In other words, kung equal lang, pag nag-zoom out ka, dapat equal lang yung ratio ng mga dimensions mo. In other words, but proportional yung pag-increase nila. So, ibig sabihin, dapat yung pag-increase ni length at saka ni width, hindi equal, bagkus, proportional lang. So, ibig sabihin, si DLDT, so pag nag-ratio proportion tayo ng change ni length at saka width, at ng change in DWDT, ang assumption ko na si width yung nagbabago, ito yung 2 km per second. Diba yan yung 2? Siyempre, given din naman si length, given din naman si width. Pag kinuha natin yan, that is 14 divided by 5, 2.8. So, si DLDT pala, no, hindi pala siya equal to 2. Or in other words, hindi constant yung pag-increase, or hindi pareho yung pag-increase ng dalawang yan. Mas mabilis mag-increase itong length. Kasi nga siya mas mahaba, di ba? So anyway, 2.8. Okay, at siya nagme-make sense pag nag-zoom out tayo, dapat proportional pa rin yung kanilang pag-increase or proportional pa rin yung dimensions nila, no? So ano yan? Ano pala yung mga formula na kailangan natin? Di ba ang hinahanap is T, kung saan 6 times ng AO, which is 6 times 35, tama ba? Equal sa area nito, which is 5 plus base times width lang, no? Base times width, length times width. Diba, ang width natin is 5 plus 2t. Di naman nagbago yung rate ng width, no? Change in
yung pag-increase ng width natin, si length lang yung nagbago. Di ba dati 2, yun ang assumption natin dun sa una. Pero since proportional pala yung pag-increase, hindi pala 2 yan, 2.8. Pag yan sinip-solve natin, anong lalabas na value nyan? So, 3.6237 seconds. So, I think meron dyan, no? 3.63. Ayan. Ito. So, ngayon na yun, ano ba yung tanong na ito? Of all paths through the network, the critical path has the blank. So, critical path naman tayo, no? So, sure ako, no, na nadaanan na natin sa college to, or sa undergrad, di ba? Sa CPM, critical path method, di ba? Yan yung may network ka, or yung network na mga activities mo, na may duration, kung gaano katagal yung each activity, tapos may prerequisite, no? Before ka maglagay ng column, syempre meron muna yung footing mo, di ba? Dapat nakapag-excavate ka muna, di ba? Siyempre, alangan wala ka pang footing, naglalagay ka na ng column, no? So anyway, complete natin tong network na to, no? Ayan, pinaggagawa natin. So dalawa yung fun nito, di ba? Pwede mong ilagay yung activity on arrow, activity on arrow, sa activity on nodes, no? Dagdag kaalaman ng additional info. Di ba ang critical path, hindi naman lahat yan critical path unless nagkataon na lahat sila equal yung maximum, no? Yung equal lahat yung duration nila. Parang ganun ba? So, pag siyempre pipiliin mo yung pinaka mahaba dyan, no? Sinong pinaka matagal, siya yung critical path mo. At usually, no, siya rin yung path kung saan yung mga activities mo is walang slack, walang float. Ano ba yung slack or float na yan, di ba? Yan yung hindi mo pwedeng i-delay yung activities na nandyan sa critical na path na yan. Bakit? Siyempre, kung na-delay yung isang activity dyan, madedelay yung buong project mo. Yun ang effect niyan pag na-delay isang activity lang dyan sa path na yan, no? Madelay yung buong project mo, no? So, unahin natin, no? Di ba itong CPM na to, ginagawa to pang schedule? Ba scheduling to? I-schedule natin yung mga activities, kung anong gagawin, tapos estimate na rin, no, kung gaano katagal. So anyway, pag tinignan natin yung mga wordings dito, no, pansinin muna natin tong actual. Yan ba actual? Di ba scheduling tayo? Lahat ba ng plinano mo na bakasyon, di ba nagplano kayo ng bakasyon, natutuloy? So, ibig sabihin lahat ng project, no, di ba nade-delay yan? Most likely madedelay. So, most likely merong mga events na hindi natin maplano. mga events na unexpected, no, na nagkakos ng delay. Syempre, no, or in other words, diretsuhin ko na, no, hindi yan actual kasi pwedeng magbago ito, no, yung mismong yan ina-update nga eh. So, hindi yan actual kasi mahirap gawin yung plinano mo, yun na yung actual talaga, no? Medyo madalang mangyari yan. So, eto, no, pag sinabing actual, imposible yan. Ayan, hindi naman imposible, it's rare, no? So, actual. So, ibig sabihin, no, expected yan. So, expected yan, yung na-expect mo lang, pero pwedeng magbago, di ba? So, ang tanong na lang, no, pala, minimum or maximum ba yan? Minimum, maximum. Tanungin ka na, no, may maximum ba yan? May maximum na pwedeng madelay ba yung project? Sabihin natin ang maximum madedelay yung project na yan, 1 year. Maximum na yon. Di na tayo tatagal pa doon. Pag sinabing ganun, maniniwala ka ba? Di ba sinabi ko ano, pwedeng madelay yung project. Actually, pwede rin madelay yan indefinitely. Di ba? Kung hindi matuloy talaga yung project, hindi na delayed na indefinitely. O wala na talaga, no? So anyway, ang sinasabi ko lang, no, walang maximum yan. Walang limit yan. Pwedeng madelay indefinitely nga, di ba? So walang limit. So automatic, walang maximum. There's no such thing as maximum, no? So minimum expected time na yan, no? Siya na yung pinaka-minimum na ina-expect mo. Kasi hindi naman pwedeng bumaba siya dyan. Totoo lang, no? Minimum nga. Tama yan, minimum. Kasi hindi siya pwedeng bumaba dyan.
Unless gumamit ka ng siguro curing to, 7 days curing. Ayan. Gumamit ka pala ng admixtures, pampabilis, no, accelerator. Pwede, pero ibang usapan na yun, no. Ibang usapan yun. Ito yung normal. Ayan, minimum yan. Yan yung minimum expected time. Unless of course, gumastos ka pa, no. Yan yung normal or yan yung nasa within budget. 'Di ba? Hindi ka naman pwede magbago kagad or paliitin yan. Pag nagpaliit ka, no, gagamit ka ng mas maraming resources. Mas magastos. Unless merong, syempre, tax incentive ba yun? O incentive. Pag natapos mo ng mas maaga, siguro pwede yun, no? Gagamit ka ng resources para mas matapos mo ng mas maaga. Kasi mas mataas yung bayad sa'yo, parang ganon. So anyway, pero normal circumstances, no, minimum na yun, okay? Minimum expected time, okay? Hindi mo pwedeng pailiitin, no, nang hindi ka gumagastos na mas mataas or gumagamit ng mas mataas na resources. So ito naman, no, when train passes on curves which have no super elevation, it will give thrust on the. Okay, ang sagot dyan, actually, tama yung naka-check dyan, no? Ayan. Inner side of outer rail. Ngayon, ewan ko lang, no, kung gusto nyo pang pakinggan, no? Ano kayang pwedeng explanation? Bakit kaya yan yung sagot? Bakit inner side of outer rail? Pag memorize mo lang, baka makalimutan, no? Pero lang kung maganda talaga yung memory mo, no? Hindi mo siguro makalimutan. So, gawa na lang tayo ng short explanation ba yan? Parang explanation na siguro, no? Parang na explanation. So, hindi ko naman pinag-aralan tong railway, no? So, gumagawa lang tayo ng rason. Bakit kaya ganun, no? Para maalala naman tayo pag nakalimutan natin, no? So, center of radius to, di ba? Center of radius. Center of curvature, no? May tinatawag dyan inner rail and outer rail. Parang meron din yung outer radius, inner radius. Di ba meron yung hollow circle, may outer diameter, may inner diameter. Siyempre, yung outer diameter, yung pinakamalayo sa center of curvature natin. Inner diameter yung pinakamalapit. So, ito yung outer rail. Ito ang inner rail. Okay, so may idea na tayo sa yung outer and inner rail. So, hindi na medyo alien yung wording dyan kung ngayon nyo lang nakita inner rail, outer rail. Saan kaya yan? So, pag tinignan natin sa cross section yan siguro yan, no? Yan yung paglagyan yan. Dyan nakalagay yung mga gulong nung train natin, no? Ayan. Tapos, sabihin natin conical yung shape niya, pero gawin ko na lang ganyan. Ayan. So, kunwari pumasok yan, no? Okay, lagay na lang natin. Na-imagine. Gulong yan ng train. Ayan. Ayan, nakapatong dun sa parang paglagyan niya. Pero conical dapat yung shape. May pagka-conical yung shape ng gulong ng train na, no? So, sabihin natin ito yung outer rail natin. Dun sa kanina, no? Inner rail natin. Diba? Ito yung outer inner rail. Tapos, outer inner rail. Tapos, meron tayong train dyan. Ayan. Sabihin natin imaginary train yan, no? Ngayon, meron tayong change in direction. Tama ba? Pag may kurbada ka, may change in direction ka. At kung may change in direction ka, automatic may change in velocity ka. Kahit naman the same yung magnitude niyan, ng velocity na yan, since may change in direction, since vector nga siya, no? Magkakaroon yan ng change in velocity. At kung may change in velocity, anong nangyayari pag may change in velocity? Siyempre, magkakaroon na ng acceleration. And I think yung acceleration na naka-quantify using this, yan ba yung acceleration ng normal ba? Okay, hindi ko matandaan, no? So, of course, kung may acceleration, may mass times acceleration ka. At, I think centrifugal force ba yan? Ayan, hindi ko sure, no? Centrifugal force yata. Yan yung acceleration na yan, may mass ka, magkakaroon ka ng mass times acceleration, yan yung thrust or yan yung force na magtutulak sa may side. Tinutulak niya sa side. Okay, so maging itsura nito, sabihin natin ito yung train mo, no? Ganyan. Mataas yan, no? Wala tayong space, sorry naman. Imagine niyo na lang, no? Mass times acceleration, ayan. So, parang tinutulak niya pa ganyan, di ba? Okay, na yun ang tanong.
Medyo pa yung funny ba? Outer rail, inner rail. Meron bang outer side? Wala naman yata, no? Outer side of inner rail, wala naman ganun, di ba? So, ano ba yung outer side? Itong nasa labas, syempre, no? Mga outer side yan. Agree ba? Outer side. Kasi nasa labas nga, outer. Ngayon, tanongin kita, no? May contact ba yan pa natin, sa gulong natin? Diyan ba nagtra-transfer yung ating mass times acceleration? Actually, wala, no? So, sa inner side sila. Sa inner side ng outer rail. Sa inner side, so wag ko muna sagutin pala, no? Inner side, no? Ayan. So, wala sa outer side. So, pag naglagay siya ng outer side, i-delete nyo na kagad, i-cross out nyo na. Pero since wala naman, no? Ngayon, ang tanong, no? Nasagutan na natin inner side of outer rail. Bakit kaya ganyan yung sagot, diba? So, anyway, bakit pala ipo pa natin? Teka lang, no? Ano bang nangyayari dito? So, bakit inner side? Diba ito ang inner side of the outer rail? Ito ang outer rail. Agree ba? So, ibig sabihin, inner side of the outer rail, ito lang yon. Agree ba dyan? Paano to? Hindi ba pwedeng inner side of the inner rail? Diba nasa choices din? Inner side of inner rail. Wala bang force dito? Wala bang force dito sa inner side? Inner side din naman, diba? May contact naman. Sure, ano yan? Tanong natin, no? Sure ka bang may contact yan? Ang sinabi niya dyan, no? Wala daw super elevation. Tama ba? Diba sabi niya, no super elevation provided. Ibig sabihin, I think yung super elevation, yan yata yung dapat ko kontra dito, no? Sa mass acceleration na yan. Kasi yan yung magpupush, papalabas, palayo dun sa center of curvature. Tapos nilalagyan ng super elevation para hindi siya gumilid. Diba ganun yung nangyayari pag masyadong mabilis yung mga motor sa isang kurbada, kung masyado kang mabilis. Lalampas ka dun sa gitna. May tawag dyan eh. Basta lalampas ka dun sa gitna at syempre, delikado. Kasi pupunta ka na sa kabilang lane. Parang nag-slide siya pa horizontal, diba? So parang nag-slide. Kasi nga may mass times acceleration, tinutulak niya pa ganyan, diba? So anyway, kaya may super elevation yung daanan natin para makontra yung mass times acceleration. So dapat nagpro-provide ka ng super elevation na tama, no? I think yan yung rason kung bakit may super elevation. So kung wala itong super elevation, in other words, no, since naka-fix siya, no, may support naman siya, hindi katulad ng motor or sabihin natin motor yan na rectangle. Pag may tumulak dyan, syempre mag-slide lang yan, no? Pupunta siya talaga pag ganyan. Dito sa train na to, no, merong pumipigil sa kanya. At dito daw yon. Ang tanong na lang natin ngayon, bakit wala dito sa inner side of the inner rail, di ba? Bakit wala dito? Kasi nga, kung naka-fix to, ang mangyayari, imbes na mag-slide, magkakaroon ng pag-angat or rotation. Tama ba? So, ibig sabihin ito, no, magkakaroon ng rotation yan pag ganyan. Diba, may eccentricity may force and eccentricity, so may rotation. Babalik na naman tayo sa struct, no? So anyway, aangat to. Okay, yun yung naiisip kong explanation bakit hindi ito yung sagot, no? Bakit hindi kasama tong sagot ng inner side, inner rail? Kasi nga aangat to, pag umakat yan, magiging itsura niyan, no? Ayan, sabihin natin ito yung paglagyan ng gulong ng train, no? Tapos exaggerate natin, no? Ayan. Nakalagay pa rin syempre yung gulong na isa, no? Hindi naman sobrang taas nito, exaggerated lang, no? So may pagtaas or yung contact between the tire dito sa may inner rail yan, di ba? Nawawala. Ibig sabihin hindi na siya makaka-react. Ito wala na siyang reaction. So dito lang mapupunta lahat sa may inner side ng outer rail. Di ba? Inner side of the outer rail. Kaya yan yung naisip kong sagot, no? Kasi magkakaroon ng uplift dito, no? Tataas siya, mag-rotate. Tataas ng konti, wala ng contact, wala ng reaction dyan. So, wala nang tutulong dito. So, dito lang talaga yung pipigil dun sa ating horizontal force. No? So, yun lang yung explanation ko. Kaya, hindi ito yung sagot. Yun lang yung naiisip ko, no? Inner side of inner rail. Kasi dyan yung aangat. Ito, yan talaga yung hindi. Ngayon, bakit ito? Hindi ba outer rail naman to? Di ba outer rail naman to? Tama naman, outer rail. Tama naman siya, no? Outer rail naman yan. Ang problema mo lang, no? Mas tama pa dyan sa outer rail na yan. Kasi ito, outer rail general.
Yung side lang na inner side yung pipigil talaga. So tama siya pero hindi siya yung pinakatama. Tama siya pero hindi pinakatama. Ito inner rail hindi rin, no, hindi yan talaga yung sagot. So anyway, ito yung pinakatama, outer rail, yung inner side ng outer rail. Okay. Number 42. Sana may nakuha doon. May nakuhang ideya kahit pa paano, no? Ayan. So anyway, ito muna tayo, no? Volume is more accurate. Ano sabi niya? Which is more accurate parameter of traffic capacity, volume or density? Why? Sulat ko na agad, no? Volume, I think flow yung tawag dyan, no? Is number of cars. Ayan, number of cars, number of vehicles over time. Tapos si density, K yata yung gamit sa density if I'm not mistaken, no? Number of cars over some length. So may length tayong pinag-uusapan ng kilometer. So pwede na natin i-delete actually dalawang pa dito, no? Itong sinasabi nitong A, volume daw is more accurate kasi function of cars given the length of roadway, di ba density yun? So mali yung kanyang explanation, mali kanyang statement, false yung kanyang statement, in other words. Pati rin to, no, density is more accurate kasi density has units of time, di ba hindi? Kasi si density is per length yan, so hindi yan units of time. So ang sagot dito, no, is volume is more accurate kasi siya daw is units of time. Bakit hindi ito? Bakit hindi si density? At hindi ko rin alam yung explanation dyan. Mas accurate. I think, dahil, sa tingin nyo, no, sinong mas gamit na gamit? Number of cars per time? Or sa tingin nyo, sinong mas gusto nyong pakinggan? Mas masarap pakinggan? Number of cars per time. Meron tayong 5 cars in 1 hour or 5 cars in 1 kilometer. Anong mas maganda? Sa akin by di ba? by perception by my opinion, no, mas what to, no, mas siyang sa akin pakinggan, ewan ko lang, no. Tapos pag tinignan natin sa formula QUAK, which is I think Pluto, no, pero volume, okay, whatever na lang, no. So Q mu K, kahit naman yata sa mga pa, di ba, traffic surveys ba yan? Ayan, so ang kino-compute natin is flow at velocity, pero ayan, no, parang palang yan, no, parang sa pipe. Sino bang mas important, si flow or sino ba si density sa pipe? May density tayo, parang gamma yan, no. Okay, whatever na lang, no. So anyway, tandaan nyo lang, si volume is more accurate kasi volume has units of time. So yun lang yun. Number 43, find the expected production in loose cubic meters per hour of small hydraulic excavator. Heat bucket capacity is 0.57 cubic meter. The material is sand, gravel with a bucket fill factor of 0.95. Job efficiency 50 minutes per hour. Average depth of 4.3. Maximum depth is 6.1 and average swing is 90 degrees. So sinabi niya dito, no, actually I think ang unang dapat pansinin dito, ito, ano bang ibig sabihin yan? Average depth 4.3, maximum depth 6.1 and average swing 90 degrees. Pansinin din to, no, swing depth factor 1.0. Actually, no, yung average depth, maximum depth na yan, average swing, I think may formula yan para ma-compute yung swing depth factor. Pang-compute ang swing depth factor yata yan, no? Ang problema mo lang, no, binigay niya na yung swing depth factor. So para saan pa yan, 'di ba? Para saan pa yung given na yan? So hindi mo na kailangang i-compute pa to or ipansinin actually kasi binigay niya na eh. Swing depth factor, ayan, no, 1.0. So actually pwede mong i-ignore yan. Swing depth factor, dyan lang naman magagamit yan. So ipa natin, no, S. So may S na tayo, 1.0. Ayan. Sino pa bang kailangan? Si C. Meron din dito si C, ayun, no, 250 cycles per 60 minutes. Tama ba? Tinanggal ko na yung cycles kasi hindi naman importante na yan. Yan lang yung ilang beses ba siya bumalik. Sa 60 minutes, ilang beses niya ginawa yung paghukay sa isang oras. Sabi niya, naka 250 na cycles. So, naka 250 beses siyang nakapaghukay, na nakabalik.
nakapagkukay. Yata to, no? Nagkukay lang ba siya? Okay. So, anyway, may C na tayo. Volume, binigay naman dyan, di ba? That is 0.57. Ayan. Tapos, B is bucket fill factor. Given din yan. 0.95. At si E, which is efficiency. Given din yata yan. Nasaan ba yung efficiency natin? I think, ayun, no? 50 minutes per hour. So, 50 minutes per hour. Ayan. So, ang units na kailangan natin for production is loose cubic meter per hour. Diba, itong 0.57 na yun, heat bucket capacity. Pag tinimes mo na ng bucket fill factor, yan, wala din siyang loose. Wala siyang pa, diba? So, loose na yan, no? Ito, loose cubic meter na to. Ito, per hour. So, cancel lang natin yung minute. Matitira lang dyan is cubic meter per hour. Tama ba? So, actually, yan na yun. Mapapalabas mo dito, 112 something. So, diretso na natin. Actually, tinimes mo lang lahat. In other words, unit analysis na lang, no? Tingnan mo lang yung units. Kung tama yung units na mapapalabas mo, malamang sa malamang ganun na yun, no? Ayan. So, ano na to? 112. So, pwede mong gamitan ng unit analysis kung hindi niya binigay yung formula. Usually, mga ganito, no? Tina-times lang. Ayan, no? Tinimes mo lang lahat. Diba? So, 113. So, ito, no? To encourage Elmer's promising tennis career, his father offers him a prize if he wins 2 tennis sets in a row in a 3-set series to be played with his father and the club champion. Alternatively, father champion, father champion, father champion. According to Elmer's choice, the champion is a better player than Elmer's father. Which should Elmer choose? Tapos may probability siyang binigay, no? Ang problema natin dito, actually, no, passboard to. Passboard, tapos ang problema mo dito, walang given na probability. Ano bang probability na mananalo siya against sa father niya? Anong probability na mananalo siya against the champion? Walang sinabi. So, problema yan. At ang probability na manalo siya against yung father niya is equal to 0.8 passboard, no? At probability against the champion is 0.4. Okay, so yan yung probabilities mo. Okay. So, hindi yan given dito. So, yan yung malaking problema kung di ka sumagot ng passboard tungkol dyan. Hindi mo masasagutan yan. Or pwede mong sagutan actually, no? Kung mag-assume ka, pwede rin naman mag-assume siya. Kasi sinabi niya naman na mas magaling yung, syempre mas magaling si champion kaysa sa father niya, no? Problema mo na lang, gaano kataas yung probability na manalo siya against. Pwede kasi mo mag-assume ng 0.3, 0.7. Ewan ko lang, no? Kung, natsambahan nyo. So, ano bang pwedeng mangyari? Ano ba tong father champion father na to? Ano ba yan? Diba? Diba may tatlong set yan? Sets 1, 2, 3. Sino daw kalaban niya? Siya mamimili. Sinong una niyang makakalaban? Si father niya ba si champion? Diba dalawa yan? So, pwedeng kalaban niya muna si father niya, tapos si champion, tapos si father niya. Or di kaya, no? Si champion muna, tapos father niya sa gitna, champion. So, dalawa yan. So, either itong set na to or itong set na yan. Ngayon, kung hindi ka sure, no? Kung sino mag-prevail, hindi gamitin mo na ng pareho, no? Kasi dun sa PDF, no, idiniretso, pwede naman nating ipaghiwalay. Pwede ba? So, father, champion, father. Hindi solve na lang natin pareho. Pwede lang naman, di ba? Tapos, yung lipat ko to, no? Kukunin natin yung wala yung isang F niya. What? Ayan. So, isolve natin pareho. So, sabihin natin, hindi ko alam kung paano malaman sinong mag-prevail dyan. O, sabihin natin ganun. Sabihin natin, win. Di ba, kailangan niyang manalo ng kailangan niya ng 2 wins in a row. At least. So, at least, di ba? So, ang kailangan natin, 2 win. Isang talo. So, lose yan. 2 win.
Isang lose. Hindi naman pwedeng dalawang win na nandun sa dalawang side. Dapat in a row. So, dapat magkasunod na panalo, di ba? So, pwede rin tatlong panalo. At least. So, minimum dalawa, pero pwede rin tatlo. At least nga. So, anong probability na manalo siya against sa father niya? Di ba, nandyan na? 0.8. So, 0.8 lang to. Against dun sa champion, 0.4. Tama ba? Lose. Anong probability na matatalo siya against sa father niya? Di ba, complement lang ng 0.8 yun? Ang complement ng 0.8 is 1 minus 0.8. Tama ba? Which is 0.2. In other words, dapat 1 yung value nila pag inad mo, di ba? So, tama ba? 0.8 plus 0.2, 1 ba yan? Tama naman, no? Again, talo na naman siya sa tatay niya. Ayan, 0.2. Pero panalo siya dun sa dalawang huli. Ayan. At yung puro panalo, edi that is 0.8, 0.4, 0.8. At i-add lang yan, actually, no? Add mo lang yan. Ayan. So, yan na yung probability na mananalo siya ng 2 games in a row. Pag ang format, father muna tapos champion yung gitna. Yan. So, 0.38. Yan na ba yung sagot? Hindi pa natin na-try yung isa. Ito try pa natin yung isang combination. Kung si champion muna, tapos si father yung gitna, champion. Diba pwede rin yan? Tapos, anong pipiliin natin? Siyempre, piliin mo yung mas mataas yung probability na manalo ka. So, in other words, piliin mo yung mas mataas, yun yung mag-govern. Diba? So, yun yung piliin mo. Kasi, siyempre, gusto mo namang manalo, diba? So, pag si champion, at gusto panalo ka dun sa una, no? Ang probability na mananalo ka kay champion is 0.4, tama ba? Kay father, win din yan, di ba? 0.8. Pero kay champion, complement ng 0.4 is 0.6, tama ba? Kasi 0.4 plus 0.6 is 1. Talo ka naman kay champion, that is 0.6. At pareho lang yan, nagpabaliktad lang, no? 0.4, ayan. Tapos, puro panalo. So, that means, panalo ka kay champion, panalo ka kay father, and panalo ka kay champion. Pag inad ba natin yan, mas mababa ba yan o mas mataas? So, try natin, no? 0.8, 0.6 plus 0.6 times 0.8. 0.4 plus 0.4 times 0.8 times 0.4. 0.512 or 0.512. Ayan. So, yan na yung sagot. Siyempre, piliin mo yung mas mataas yung probability. So, 0.512. So, yan is champion, father, champion na 0.512 ang probability. Father, champion. So, champion dapat muna, no? Champion, father, champion, 0.512. So, ito na. Oh, no. Ayan. So, password yan. So, pwede mo nang i-look spam. Yung mga naglo-look spam dyan, memorize yung mga sagot. May mga ganun, no? Yung memorize na lang yung sagot dun sa mga kasi sa math, no? Kinukuha lang naman yan sa libro. May libro yata na paborito niyang pinagkukuhanan pag probability, no? Minememorize lang yung formula. Minememorize lang yung sagot mismo. Kasi hindi niya pinapalitan eh. Actually, ito rin yata yung given sa mga libro na pinagkuhanan niya. Yan na mismo. Okay. Kung nakita mo, swerte mo, no? Ayan. Which of the following satisfies the requirements for estimating expected activity times in a PERT network? Make use of 3 estimates, put the greatest weight on most likely, and is motivated by the beta distribution. So, balikan lang natin yung PERT, yun sa mga nakalimot dyan, kasi ako nakalimutan yan, no? So, anyway, ano ba yung PERT? Diba, yan yung kasama ni CPM. So, hindi yan yung mismong CPM na ginagawa natin, diba? Iba yung PERT. Ito may listahan kaya yata dyan, no? Kasi may activity ka, pero gagamit ka pa rin ng CPM. Kailangan mong tignan yung critical path. So, sabihin natin ganun-ganun, no? DE, ganyan-ganyan. Tapos, may time ka dyan. May 3 time dyan. Ano yung 3 time na yon? I think ito yung most optimistic. Yan yung ano yung most optimistic? Yung walang delay. Yung walang nangyaring masama. Yung lahat na aayon sa panahon.
Yan, walang ka-delay-delay, no? Lahat nasa plano. Yan yung saktong actual. Yung in-schedule mo, yun yung actual. Mga ganyan, yung most optimistic. Tapos yung gitna, yan yung most likely. Most likely, yan yung kinonsider mo, pati pwedeng magka-delay dyan. Kinonsider mo yung possible delays. Hindi naman natatapos sa tamang oras, mga ganyan. Ayan, most likely. Tapos, meron din yung, ano tong ilas? Teka lang, no? Sinabi niya dito yung last. May 3 estimate pa rin din sinabi. Most pessimistic yata, no? So, pag sinabing pessimist, di ba, yan yung pag negatibo kang tao, pessimistic. So, yan yung duration kung saan lahat ng masama nangyari. Na-delay na. Lahat ng pwedeng magka-delay nagkatotoo, na-delay na lahat. Ayan. So, yan ang most pessimistic. Siyempre, no, optimistic siya yung pinakamabilis. Ito yung average or yung gitna lang yung value niya compared dun sa pessimistic. Hindi gitna mismo, sinasabi ko lang yung value niya nasa gitna. Okay. Most pessimistic yan yung pinakamatagal. So, yun yung durations. Tapos maglilista ka ng mga durations dyan. Okay. So, una sa lahat, no, pag tinignan natin yung una niyang statement, make use of 3 estimates. Ano ba to? 3 values at 3 estimates yan. So, anong masasabi natin for item 1? Statement 1, tama. Gumagamit siya ng 3 estimate, tama yan. Puts the greatest weight on the most likely time estimate. Actually, no, may formula pa yan. Ano ba yung formula yan? Pagkita natin, no. Ito si A, ito si B, ito si C. Yung mga values na yan. Tapos, ang estimate mo, parang pa lang, no? Ano yan? Sa volume, yung may tatimes mo lang ng 4, anong tawag dyan? Basta may tawag dyan, no? Ang sama, no? Kinalimutan na. Ayan. Namumukaan naman siguro, no? Yan yung, pa natin, no? Formula natin. Divide mo by 6. Tapos, tinatimes mo ng 4 yung gitna. Si most likely. So, in other words, no? Pinaka nilalagyan mo ng weight, yung weight mo dyan, 4. Napansin naman siguro, no? 4, ayun, no? Tinimes mo ng 4, yung dalawa, tag-isa lang. 'Di ba? So, puts the greatest weight on the most likely. Ano ba yan nandyan sa gitna? Most likely. So, si B, si most likely, tama ba? Oh, tama. So, in other words, no? Tama din yan. Ayan. So, pag nakita mo yan, tapos nakita mo, 3 only, 2 only, eto, automatic, all of the above, 'di ba? Pero, i-check natin, no? Is motivated by the beta distribution. Tama ba yan? Actually, tama yan. Paano ko nasabi? Sinabi sa libro Sinabi sa mod. Sinabi sa amin beta distribution. Ayan. Tandaan nyo na lang. Oo, beta distribution yan. Sa PERT. Huwag nyong magkamali, no? Hindi yan sa CPM. Iba sa CPM, di ba? Magkaiba sila. Okay. Yan yung susunod ng topic sa CPM. Di ba? Yan yung PERT, yung kasama niya, no? Pag, nakagawa ka na ng network na schedule mo na, no, meron pa pala ng mga ganito, most optimistic, most likely, at most pessimistic. So yan, so all of the above yan. Kung hindi alam ang sagot, tapos may all of the above, syempre naman, no, hindi above. Ayan, so anyway, 46, no, find all rational solutions to the equation. O ano to, I think squared to, na, diba? Naka-raise yan, diba? Ito, yung ganyan. Ganyan ba yan? Diba, sa umpisa pa lang sinabi na natin, squared yan. Ayan, so squared. At, kung titignan naman yung pattern, no? X to the fourth, x to the cube. Siguro na, mahulaan nyo naman na squared yan, diba? Nakita naman siguro yan, no? Nakita naman siguro yung pattern dyan. So, pwede mong gamitan ng, ng algebra kung gusto mo, or pwede kang gumamit ng calculator mo na kaya naman yung apat na variables, no? So may quartic equation tayo, quartic equation sa ating equation. So isulat ko ba? Alam niyo siguro yun, no? Equation sa mode, isang mode ba to? Teka lang, balik ko, no? Mode equation siya. Mode 5. Ayan, mode 5 na lang, no? Mode 5 equation. Papahirapan mo pa sarili mo, no? Quartic, type lang pala ng values yan. 14, negative 8, negative 8. So, maghintay na lang daw tayo anong value, no? May negative 2.732. Teka lang,
Baka ito, kailangan, naka-fraction siya, no? Wala bang, so type ko na lang, no? Sulat ko dito, 732. 1, negative 2, negative 2 thirds, ayan, at 0.7321. Okay? So, tingnan natin, no? Ano ba to? I think in X lang yan. At, pwede to, no? Pwede. Nakita ko kagad, negative 2, negative 2 thirds. Pero, pwede ba yung iba? So, ito hindi siguro kasi positive. So, malamang sa malamang mali ito. Negative 3. Meron bang negative 3? O, wala. So, walang negative 3, Ayan, negative 7 thirds daw. 7 thirds. 0.7 to, Tapos, positive 3. So, mali din to. So, I think ayan na yung tama talaga. Ayan.